So manatili po tayong nakabukas sa Jonah chapter 1, verse 7 to 16. And if kayo po ay bisita, sa evening service natin, tayo po ay nasa series ng Jonah. At ang titignan natin sa gabing ito sa verse 7 hanggang 16. Naranasan nyo na po bang makagawa ng isang bagay na nakakahiya or isang kasalanan na ayaw mong ipaalam kahit kanino? And panatag marahil lang yung isip dahil iniisip mo na okay lang ito dahil wala namang nakakaalam. What if right now, lahat ng tinatago mong secrets ay biglang ma-expose? Ano po kayang mararamdaman mo? The truth is, we are all good at hiding. Alam nating makipag-blend in. Alam nating magmukhang okay on the outside while something is wrong on the inside. But here's the reality na ayaw nating harapin. No sin stays hidden forever. And sa ating text sa gabing ito po yung makikita natin sa story ni Jonah. Ang akala niya ay kaya niyang takasan ng Diyos. Pinapapunta siya ng Diyos sa Nineveh at si Jonah ay sumakay po patungong Tarshish. Nakihalo sa mga tao at parang normal lang kung siya ay kumilos. But ginamit ng Diyos ang circumstances na ito upang ma-expose ang kasalanan ni Jonah. Subalit sa pagiging merciful ng Diyos, ito rin po ang naging instrument para ma-display ang kanyang glory sa mga sailors na kasama ni Jonah sa barko. Kaya naman, ang title ng ating message tonight is Rebellion Meets Redemption. And mayroon lamang po tayong one main truth, and that is, despite of our disobedience, God still saves. Despite of our disobedience, God still saves. Hinati po natin sa dalawang sections itong ating text. Sa verse 7 to 11 is makikita natin yung rebellion is exposed. And then verse 12 to 16, makikita naman natin yung redemption is revealed. So before redemption is revealed, rebellion must first be exposed. Ganito po ang sinasabi ng Jonah chapter 1 verse 7. And they said to one another, "Come, let us cast lots, that we may know on whose account this evil has come upon us." Ang mga sailors po na ito ay very desperate dahil ang storm na ito ay hindi po ordinary. Ito po ay violent and ang death ay malapit sa kanila. And if pansinin po natin, hindi sila nag-isip randomly. Gusto po nilang malaman kung sino yung may sala sa pagdating ng great storm na ito. Ang ginawa po nila, sila ay nag-cast lots or palabunutan. And in ancient times po, casting lots was an ancient method of decision-making. It was used when the cause of a problem was unknown and people believe a higher power would control the result. It is a way to seek guidance from the gods, small g. Now, nice po nating pasadahan lamang itong casting lots dahil tayo po ay naniniwala na hindi na ito applicable sa ating panahon. Remember, ang mga sailors po na ito, sila po ay mga pagans, sila ay mga pagano. Meaning, sila po ay nagwo-worship sa ibang gods, small g, but hindi po nila kinikilala si Yahweh. And mayroon pong main reasons kung bakit hindi na applicable yung palabunutan or casting lots sa ating panahon today. One,
Casting lots belong to a time of partial revelation. In the Old Testament po, ang mga tao ay wala pang completed Word of God, yung 66 books na mayroon tayo. And yung indwelling spirit in the same way believers do now. And sometimes ang Diyos po use lots as a means of revealing His will when His Word was not yet complete. Pangalawa, the coming of the Holy Spirit changed how God guides. God's guidance is now through the Scripture, sa pamamagitan po ng banal na Espiritu, through the wisdom, prayer, and counsel. And wala na pong na-record na palabunutan after po ng Acts chapter 1. And third reason, we now have the completed Scripture. God has already revealed everything necessary sa atin pong buhay at sa ating paglago. At sinasabi ng 2 Timothy 3:16-17 na ang Scripture is sufficient to equip the believers for every good work. Dahil yung pag-cast ng lots today, ito po ay mag-i-imply that God's Word is not enough. At sinasabi natin na kailangan ko pa ng chance, kailangan ko pa ng palabunutan para mag-decide. And yung ganitong pananaw po, ina-undermine nito yung sufficient ng Scripture. Kaya po, hindi na natin ginagawa ito. So, babalik po tayo sa story. Ang mga pagan sailors po na ito ay gumamit ng palabunutan or casting lots para malaman kung sino yung may sala doon sa great storm. Nang sabihin po ng mga sailors na, "Come, let us cast lots that we may know on whose account this evil has come upon us," meaning alam ng mga sailors na someone is responsible for this. Again, mga sailors po ito. Alam nila kung mayroong bagyo o wala. Pero sa time na ito, bumiyahe sila na ini-expect nila na normal lang. Subalit nagkaroon ng great storm. So they cast lots and the lot fell on Jonah. Hindi po ito kamalasan or luck. Hindi din po ito coincidence. This is the invisible hand of God. And tinutukoy nito that God is sovereign over the storm and God is sovereign over the lot. Proverbs 16:33, "The lot is cast into the lap, but its every decision is from the Lord." Meaning, ang lahat ng bagay, even yung casting lots ng mga paganong hindi kumikilala sa Diyos ay under po sa control ng Diyos na ito. Ang akala ni Jonah ay matatakbuhan niya ang Diyos. Ang akala ni Jonah ay makakatago siya sa Diyos. But now, in one moment, God exposed Jonah. And mga kapatid, you can run from God's command, but you cannot run from God's sight. And then, ganito po yung sinasabi sa verse 8. Then they said to him, "Tell us on whose account this evil has come upon us. What is your occupation? And where do you come from? What is your country? And of what people are you?" Kung papansinin po ninyo yung questions, sunod-sunod po. Hindi pa man nakasagot si Jonah dun sa unang question, ay nandoon na naman yung another question. Nakikita niyo po ba kung gaano ka-desperate itong mga sailors? Nandoon yung intense. Nandoon po yung pressure. Why? Because when sin is exposed, it demands explanation. Ito po yung reality. Ang mga sailors are asking questions kay Jonah. But Jonah already knows the answer. Alam niya kung bakit may great storm.
Even before pa yung casting lots, alam niya that He is the reason. And may tinuturo po sa atin dito na very important. Ang sin never affects you alone. Yung kanyang private rebellion sa Diyos has now become a public danger sa mga kasama niya. And the sailors are suffering because of Jonah's disobedience. Mga kapatid, ang sinasabi po nito ngayon is that your sin will never stay on private. It will affect yung mga taong nasa paligid natin, yung ating family, yung ating ministry, even yung ating testimony. And then after ma-expose in public yung disobedience ni Jonah, tignan niyo po yung confession ni Jonah sa verse 9, but nag-end in wrong application. Ang sabi niya sa verse 9, and he said to them, I am a Hebrew. Meaning po, that means I belong to the people of God. Yun yung sinasabi ni Jonah. And then ang sabi niya pa, and I fear the Lord. That means mayroon siyang malalim na paggalang and pagrespeto sa Diyos. And then ang sabi niya pa, the God of heaven who made the sea and the dry land. Hindi po ba't isa itong powerful theological statement? Napakaganda po nung description ni Jonah sa Diyos sa mga sailors. Maganda yung pagpapakilala ni Jonah sa Diyos sa mga sailors. Meaning sinasabi ni Jonah that God is the Creator. Siya ay isang soberanong Diyos and God rules over the sea and the dry land. But narito po yung tragedy. Sinabi ni Jonah ang mga right things na ito but lives the wrong way. Ano po yung sinabi ni Jonah? Ang sabi niya, I am a Hebrew. Meaning proud siya na belong siya to the people of God, but hindi siya nahihiya sa kanyang disobedience sa Diyos. Ang sabi niya, I fear the Lord, but he is running from the Lord. Ang sabi niya pa, God made the sea, yet he is trying to escape God on that very sea. Hindi po ito ignorance. Hindi po ito confusion. Sadly, ito po ay hypocrisy. Tama po yung pagpapakilala ni Jonah sa Diyos sa mga sailors, pero sadly, nag-end ito in wrong application. Tayo po ngayon sa church, nagpapasalamat tayo sa ginagawa ng Diyos sa ating iglesia dito po sa CBC. Napakarami pong mga trainings and seminars. Nandyan din yung ating mga growth groups sa iba't ibang edad, sa iba't ibang grupo. May mga evangelistic Bible studies. And I believe po, lahat sa atin ay excited sa ginagawa ng Diyos sa ating church, hindi po ba? Subalit mga kapatid, listen carefully. You can have correct theology and still have a rebellious heart. Pwede mong sabihin sa iyong mga kagrupo na naniniwala ka that God is sovereign, na ang Diyos ay banal and God is powerful, and still not submit to Him katulad ni Jonah. Ang sabi ni Jonah is, I fear the Lord, but yung buhay niya proves that he does not truly fear the Lord. And narito po yung gospel connection. Dito natin kailangang tumingin beyond kay Jonah. Dahil si Jonah po ay failed representative. He knows God, but he does not obey God. But there is another. His name is Jesus Christ, who knows God. Ang sabi sa John 7:29, I know Him, for I come from Him,
and He sent me. But hindi po katulad ni Jonah. Christ perfectly obeyed God. Where Jonah ran, Christ submitted. Where Jonah disobeyed, Christ obeyed. Where Jonah deserved judgment, Christ took judgment. Ganito po ang sinasabi ng Philippians 2:7-8, but Christ emptied Himself by taking the form of a servant, being born in the likeness of men, and being found in human form. He humbled Himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. Ito po yung kanilang great difference. Ang sabi ni Jonah, I fear God, but he runs from God. And Jesus said in John 4:34, my food is to do the will of Him who sent me and to accomplish His work. Hindi lamang po alam ni Christ ang Father. Yung kanyang deepest satisfaction is the obedience to the Father and accomplishing His mission. Kahit ang obedience ni Christ leads to suffering, and kahit ang obedience ni Christ leads to death, He obeyed perfectly. Mga kapatid, ang ating pong hope, ang ating pag-asa, ay hindi dahil alam natin ang Diyos katulad ni Jonah. Ang ating hope is that Christ obeyed God perfectly para i-accomplish ang kaligtasan mo at ang kaligtasan ko. And then verse 10, ganito po ang sinasabi. Then the men were exceedingly afraid and said to him, what is this that you have done? For the men knew that he was fleeing from the presence of the Lord because he had told them. Now, yung kanilang pong fear, yung takot ng mga sailors po ay nag-increase. But if titignan nating maigi, yung pag-increase ng kanilang fear is not the fear of the storm, but fear of Jonah's God. Dahil after po ipakilala ni Jonah ang Diyos sa mga sailors sa verse 9, tignan niyo po kaagad anong sinabi sa verse 10. Then the men were exceedingly afraid. And ang kanila pong sinabi is, what is this that you have done? Imaginin po ninyo, mga pagan sailors na hindi kilala ang Diyos, now rebuking a prophet of God. Yung mga pagans na hindi kilala yung Diyos, sila ay shock sa disobedience ng taong nagkiklaim na kilala niya yung Diyos. And sinabi ng text, for the men knew that he was fleeing from the presence of the Lord. Ang sin ni Jonah now is public, visible, and undeniable. Sa atin po, hidden sin will eventually become visible sin. And yung mga bagay na gusto nating itago sa Diyos, eventually, God will reveal it. And then sa verse 11, makikita natin dito, yung sin ni Jonah demands resolution. Ganito po ang sinasabi sa verse 11. Then they said to him, what shall we do to you that the sea may quiet down for us? For the sea grew more and more tempestuous. Now, yung question po ay nagbago. Hindi na po sino yung guilty, dahil clear na si Jonah yung guilty. Now, ang question po is, what must be done? Ano yung gagawin namin that the sea may quiet down for us? And narito po yung katotohanan. God does not ignore sin once it was exposed. It must be dealt with. It must be answered. It must be judged. And yung next na sinabi sa verse 11, ang sabi dito is,
For the sea grew more and more tempestuous. Yung storm po is habang nag-uusap si Jonah and mga sailors, hindi po kumakalma yung storm. Instead, lumalaki pa ng lumalaki. Why? Because ang isang unresolved sin leads to escalating consequences. Mga kapatid, the longer sin is left unresolved, the heavier the consequences become. So ano po yung nakita natin sa rebellion ni Jonah? In-expose ng Diyos ang kasalanan ni Jonah. And that sin brings accountability. And yung sin na iyon ay nakaapekto sa others, sa iba. And that sin cannot be ignored. And that sin demands judgment. And ito po yung kinatatayuan ngayon ni Jonah. Kung before sa verse 5, siya po ay mahimbing na natutulog, now, siya ay nakatayo, na-expose, guilty, and helpless. And ito po yung magdadala sa atin to the most important question. If rebellion is exposed, papaano ito mariresolve? If ang sin is exposed, who will bear the judgment? Dahil narito po yung reality. Exposure alone does not save. Something must happen. Someone must act. And ito po yung maglilid sa atin to the next truth. Redemption is revealed. Ang sabi po sa verse 12, He said to them, "Pick me up and hurl me into the sea." Now, si Jonah po ay nagbigay ng clear and direct answer. Hindi po suggestion yung binigay ni Jonah, kundi isang resolution. Ang sabi niya, "Pick me up and hurl me into the sea." Nang sabihin po ni Jonah na pick me up and hurl me into the sea, alam niya sa sarili niya na deserve niyang parusahan. And God is righteous to judge Jonah. Wala pong bargain, wala pong excuse, wala pong pagtuturo na ginawa si Jonah. And sa isipan ni Jonah, ito na po yung kanyang kamatayan. Dahil in ancient times po, ang pagtatapon sa isang tao into a raging sea, ang equals nito ay kamatayan. Wala pong expectation of rescue na na-mention sa verse na ito. Hindi niya po sinabi na pick me up and hurl me into the sea, then God will save me. Wala po. Wala din po sa isip ni Jonah this time yung about sa great fish. Ang sa isipan ni Jonah, ito na yung katapusan ko. Mamamatay na ako. And if gusto niyo pong makita kung gaano ka-gracious and merciful ang Diyos kay Jonah, then wag po kayong a-absent next Sunday evening. Si Pastor Franco po ang mag-explain doon. So ang sabi ni Jonah, pick me up and hurl me into the sea, then the sea will quiet down for you. Yung word po na then, implied na magkakaroon lamang ng peace kung ang judgment ay naipataw na kay Jonah. Then hindi pa po tapos yung verse 12. Ang sabi dito, "For I know it is because of me that this great tempest has come upon you." Wala pong excuse. Wala pong denial. Yung kanyang rebellion and guilt ay kanya na po ngayong inacknowledge. Dahil siya ay cornered at wala siyang pupuntahan. And then sa verse 13, ganito po ang sinasabi, "Nevertheless, the men rowed hard to get back to dry land, but they could not, for the sea grew more and more tempestuous against them." Now, hindi po ba sa verse 11, nagtanong ang mga sailors kay Jonah kung anong gagawin nila sa kanya? And sa verse 12, sumagot po si Jonah ng very clear. But after nilang marinig yung sagot ni Jonah,
Sila po ay nag-hesitate. Niresist po nila yung solusyon na binigay ni Jonah. Kaya po ang sabi dito is, the men rowed hard to get back to dry land. Hindi po ba't may connection itong verse 13 sa verse 9 nang ipakilala ni Jonah ang Diyos sa mga sailors? Sa verse 13, ang mga sailors po are trying to reach the dry land. But in verse 9, sinabi ni Jonah that God is the one who made the dry land. Meaning po, ang dry land na gustong maabot ng mga sailors ay katulad lamang ng Great Sea na under sa authority ng Diyos. And then, dahil sa hindi pakikinig ng mga sailors sa solution na binigay ni Jonah, at dahil sa pag-aakala nila na kaya nilang makaalis doon based sa kanilang sariling effort at sariling lakas, ano pong nangyari? Tignan po ninyo yung kasunod ng verse 13. But they could not, for the sea grew more and more tempestuous against them. Ano po yung meaning nito? May mga pagkakataon sa ating buhay na sinusubukan nating takasan ng Diyos based sa ating effort, based sa ating sariling lakas. But human effort cannot remove the guilt. Yung ating effort cannot calm the judgment of God. And then sa verse 14, ganito po ang sinasabi. Therefore, they called out to the Lord, O Lord, let us not perish for this man's life, and lay not on us innocent blood, for you, O Lord, have done as it pleased you. Earlier po sa verse 5, they cried out sa kanilang mga gods, sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Hindi nila kilala si Yahweh. But now, sa verse 14, they cry out to Yahweh, the one and only true God. And hindi lamang po ito normal prayer. Makikita mo na sila po ay very desperate. Ang sabi nila, O Lord, let us not perish for this man's life. Meaning, si Jonah yung reason ng storm and ayaw nilang madamay kay Jonah. Si Jonah yung may kasalanan kung bakit dinadanas ng mga sailors yung suffering na iyon. And then ang sabi niya, and lay not on us innocent blood. Ang sinasabi nila sa Diyos is, huwag po ninyo i-count sa amin ang murder na gagawin namin kay Jonah. Dahil kahit sila po ay pagan, kahit sila ay mga pagano, alam nila na yung pagpatay was a serious and moral religious offense. Yes, si Jonah ay guilty before God, but si Jonah ay innocent sa mga sailors and ayaw nilang patayin si Jonah. But tignan po ninyo, yung next na sinabi ng mga sailors, For you, O Lord, have done as it pleased you. Ang sinasabi nila is that, God, we submit to your will even when it's hard and costly. Kahit alam naming kasalanan yung pagpatay, pero kung ito yung will mo, kami ay mag-o-obey. Ang kanilang pagkilala ngayon sa Diyos ay much better compared kay Jonah. They submit to God's sovereignty. And verse 15, ang justice ng Diyos ay nasatisfied. Tingnan po ninyo yung verse 15. So they pick up Jonah and hurled him into the sea. If isummarize po natin kung ano yung mga nangyari, yung storm was sent, yung sin was exposed, and the guilt was acknowledged, and yung solution was revealed. Sa verse 15 po, dito mismo yung action na gagawin nila. Imaginein po ninyo yung scenario.
Sila ay nasa great storm and na palakas ng palakas, more violently. Napakalakas ng hangin, napakataas ng mga alon, and yung kanilang ship is breaking apart, and then buhat-buhat nila si Jonah. And then ang sabi na, they pick up Jonah and hurled him into the sea. And the sea ceased from its raging. They obeyed exactly kung anong sinabi ni Jonah. And kung papansinin po ninyo, the moment na tinapon nila si Jonah, everything changes. Nag-stop ang wind, nagkalma ang mga alon, and natapos ang great storm. Hindi po gradually or slowly, kundi instantly tumigil yung great storm. Why? Because the requirement has been fulfilled and justice has been satisfied. And last verse, I love this verse, verse 16. Then the men feared the Lord exceedingly, and they offered a sacrifice to the Lord and made vows. Tignan po ninyo yung result. Before, sa verse 5, they feared the storm. Now, sa verse 16, they fear the Lord. Hindi po accident na sumakay si Jonah sa barko patungong Tarshish na kasama yung mga pagan sailors na ito. Dahil gagamitin ng Diyos even yung rebellion ni Jonah upang ipakilala ng Diyos ang kanyang sarili sa mga sailors po na ito. One main truth, despite of our disobedience, God still saves. Sabi dito, the men feared the Lord exceedingly. Hindi lamang po ito ordinary fear, ito po ay deep reverence, malalim na pag-respect and paggalang sa Diyos. Nirecognize nila ngayon na ang Diyos na nakilala nila through the storm ay ang tunay na Diyos. And they offered a sacrifice to the Lord and made vows. Meaning po, they start to worship the one and only true God. And ang sabi po dito is they made vows, meaning sa mga sailors na ito, they will not go back sa mga false gods, but they will start to worship this one true God. Rebellion meets redemption. Despite of our disobedience, God still saves. And para po sa ating application, para sa mga Christian na naririto, there is a limit to our disobedience, and God will discipline us. Kahit po magpatuloy tayo sa paglayo or pagsuway sa Diyos, darating po yung time that God will step in. Hindi po dahil cruel ang Diyos, but because He is holy and committed to His purpose. And minsan, gagamitin ng Diyos ang pagdiscipline sa atin to correct you, to humble you, and to bring us back to Him. And if ikaw naman po ay wala pang relasyon kay Kristo, if you are not in Christ, your greatest problem is not life's storm, but God's judgment against sin. Marahil iniisip mo ang mga storms of life ay financial struggles, or broken relationship, or sickness. Subalit hindi po ang mga ito yung ating ultimate problem. Ang deeper issue is that we are sinners before a holy God. Sometimes po, ang mga bagyo ng buhay are only warnings or wake-up call, and they are meant to point to us something greater, and that is we are not peace with God.
Dahil kahit dumating sa point na ma-resolve mo lahat ng problems mo sa buhay, but you remain outside of Christ, your most serious issue is still unresolved. And narito po yung gospel. Jesus Christ is the only one who can resolve your greatest problem. He took the judgment na reserved para sa iyo at para sa akin, so that those who trust in Him would not face God's wrath, but receive forgiveness and reconciliation. That is why po, ang greatest need natin is not just relief from problems, but rescue from sin through Christ. So turn from your idols and trust in Christ, the only one who can save you from God's wrath. Tayo po ay manalangin. Heavenly Father, kayo po ang sovereign Lord over the sea and the dry land. And nothing is hidden from your sight. Kami po ay katulad lamang ni Jonah. And inaamin po namin na wala kaming kasalanan na pwedeng itago sa inyong harapan. It is exposed before you. Patawarin po ninyo kami sa aming disobedience and running from your will. Lord, salamat po. Dahil even in judgment, you reveal your mercy. You did not abandon Jonah. And you do not abandon us. Tulungan niyo po kami na mag-respond rightly, to fear you, to trust you, to obey you fully. Dalangin ko po na i-lead kami into true repentance and ma-shape ang aming buhay in worship that honors you. Sa mga naririto po na wala pang relasyon sa iyo, open their eyes to see that the greatest storm is your righteous judgment. Dalangin po namin that draw them to Christ, to turn from their sin, and trust in your saving grace. We surrender ourselves to you, O Lord, for you alone are worthy of all fear, faith, and worship. In Christ we pray. Amen and amen.